Welcome to MMM's free YouTube channel. Hope you enjoy my videos. Don't forget to like, share, and subscribe. I'll appreciate it a lot. Kabanata 60, naghihintay sa isang kwarto sina Chang Heo at Siren dahil si Jae-hwan ay hindi pa rin nagigising. Nakakainis na ito, ikaw ang naglagay sa sitwasyon niya ngayon, bakit hindi mo siya kayang gisingin? Ano bang klaseng katangian ang ginamit mo sa kanya para makatulog siya ng 10 araw? Inis na sambit ni Chang Heo. Huwag kang ang sumigaw, di ba doktor ka? Bakit hindi ikaw mismo ang gumising sa kanya? Kaysa nakatayo ka lang dyan at nagrereklamo, mat-aray na tugon ni Siren. Nga pala, bakit ka pa nandito? Akala ko ba nagtatrabaho ka para sa Master of Darkness? Tanong ni Chang Heo. Wala akong pakialam sa kanya ngayon, sa ngayon, siya ang problema ko. Tugon ni Siren habang nakatingin kay Jae-hwan, dahil itong taong ito, natalo niya ang ika-8 tarangkahan ng 8 Gates of Hell. Ano, ang 8 tarangkahan ng impyerno, yun ba ang ginamit mong katangian sa kanya? Di ba ang Forest School Clan ay gumamit din yan sa kanya? Sa tingin ko, ang mahinang katangian na yun ay hindi kayang magpatulog sa kanya ng ganito katagal, nagtatakang sambit ni Chang Heo. Sinasabi mo bang mahinang katangian yun? Sagot ni Siren. Ang 8 tarangkahan ng impyerno ay isang napakalakas na katangian, at saka, hindi naman ito ginawa para gamitin sa mga tao sa una pa lang, ang mga demonyo ng panaginip lamang ang siyang may kapangyarihan para palabasin ang totoong lakas nito. Natahimik si Chang Heo, na lihim pa ring umaasa na may makakatalo sa katangiang ito. Nagpatuloy si Siren, kaya naman naisip ko na ipagamit sa Forest School Clan dahil sigurado akong wala naman akong kilala na makakatalo rito. Pero ilang beses ko na siyang nakitang binasag ang 8 tarangkahan ng impyerno. Iyon ay dahil ang spell ay ginawa ng mga tao, kaya ang isipan ng mga gumamit ng mahika ang nasira, hindi ang katangian mismo. Pero itong lalaking ito ay iba, hindi lang niya nabasag ang isipan ko, kundi tuluyan niyang sinira ang kakayahan mismo. Siya ang unang taong nakapasok sa ika-7 gate at nakarating sa ika-8 at huling yugto. Para lang malaman mo, ang 8th gate ay ang reward gate. Ang sinumang makadaan sa ika-7 pintuan ay tatanggap ng napakalaking gantimpala. Napaisip ng malalim si Chang Heo, sa isip niya, kung sino man ang dumaan sa lahat ng mga pintuan ng impyerno at maabot ang ika-8 pintuan, maaari siyang maging hari ng kaguluhan. Minsang sinabi yun ni Mayong Jaegal, akala ko nonsense lang noong panahong yun, pero tama nga siguro siya. Ano ang nasa likod ng ika-8 tarangkahan? Mausisang sambit ni Chang Heo. Isang kayamanan na iniwan ng aking ama, seryosong sambit ni Siren. Ano yun? Tanong ni Chang Heo, ngunit bigla siyang may napansin na kakaiba, gumalaw ang daliri ni Jae-hwan. Sa isang iglap, bumangon si Jae-hwan, napasigaw si Chang Heo, bata, gising ka na. Nakabangon si Jae-hwan habang iniinda pa rin ang masakit na ulo. Anong nangyari? Sambit ni Jae-hwan, habang tinatangay ng hangin ang mga kurtina sa loob ng kwarto. Ipiniliwanag ni Chang Heo kay Jae-hwan ang mga kaganapan. Nang maintindihan ni Jae-hwan ang lahat, tumayo siya at malamig na nagsimulang maglakad. Hoy, saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Chang Heo. Sa meeting room, tipid na tugon ni Jae-hwan, hindi ka pwedeng pumunta roon ngayon. Dali-daling tumakbo si Chang Heo sa harapan niya para pigilan si Jae-hwan. Ang ilan sa kanila ay gustong pagbigyan ang mga bastos na iyon at ibigay ka sa Recovery Palace. Kung gusto mong makalampas, kailangan mo munang tapakan ang aking patay na katawan. Pero walang pakialam na hinakbangan lang siya ni Jae-hwan dahil sa liit nito, napahagik-jek na lang si Siren. Talaga bang ginawa mo ng literal ang sinabi ko? Daing ni Chang Heo. Nagpatuloy si Jae-hwan sa paglalakad at malakas na binuksan ang pinto. Nagulat ang mga tao sa loob ng meeting room. Castle Lord, gising ka na, bulalas nila. Salamat at nandito ka na. Nahihiya akong humarap sa kanya. Isip-isip ni na Jurgen at Aisha. Walang paligoy-ligoy na nagsalita si Jae-hwan, pupunta ako sa Recovery Palace. Gulat na gulat silang lahat. Tanong ni Kaiman, anong pinagsasabi mo? Hindi ka pwedeng pumunta roon, sir. Aking Panginoon, nakikiusap ako sa iyo na muling isaalang-alang ang sitwasyon at mangyaring huwag kang umalis. Nakikinig lang si Yong-yun habang nanginginig sa emosyon. Kalmadong sagot ni Jae-hwan, ayos lang ako. Huwag kayong gumawa ng ganyang mga mukha. Dahil dito, malakas na hinampas ni Yong-yun ang mesa gamit ang kanyang kamay, aking Panginoon, marami sa ating mga kasama ang namatay habang ikaw ay walang malay.
alam mo ba yun, buhay pa sana sila kung hindi nila nalaman ang tungkol sa kalayaan o pag-asa, hindi man lang kami nagkaroon ng pagkakataon na magsagawa ng ritual para sa mga kaluluwa nila. Ako ay humihingi ng paumanhin, seryosong sabi ni Jae-hwan, naalala bigla ni Yong-yun ang mga itinuro sa kanila ni Jae-hwan. Lord, may alam ka ba, talagang ikinasama ng loob ko ang pagbibigay mo sa amin ng sariling buhay, pagpapakita sa amin ng kalayaan, at pagtuturo tungkol sa pag-asa, ngunit, sa parehong oras, kailangan ka namin, Panginoon, umiiyak na sambit ni Yong-yun. Hindi ko maitatanggi iyan, tahimik na sagot ni Jae-hwan. Nagkasabay-sabay silang magsalita, aking Panginoon, huwag kang pumunta sa Recovery Palace, manatili ka lang dito. Lahat sila ay sinusubukang pigilan si Jae-hwan, sasama kami sa laban hanggang kamatayan. Laking gulat ni Chang Heo nang marinig ang mga salitang ito mula sa kanila. Sa isip niya, binigyan niya sila ng pag-asa na dapat sana ay wala sa kanila. Ngayon, handa silang itaya ang kanilang mga buhay para protektahan ang kalayaang natanggap nila mula sa kanya. Binasag ni Jae-hwan ang tensyon, sa tingin ko, hindi tayo nagkakaunawaan. Hindi ako pupunta sa Recovery Palace para sumuko. Napahinto silang lahat. Ano? Gulat na tanong ni Yong-yun. Huwag mong sabihin, kinakabahang isip ni Chang Heo. Pupunta ako sa Recovery Palace para paalisin sila at paliparin ng malayo, seryosong sambit ni Jae-hwan. Tila naging bato si Ice Halincroft nang masambit ito. Ano? Hindi maaari, ginagawa na naman niya ang kanyang nakagawian, napapakamot na sambit ni Jurgen Cheever. Itong baliw na batang ito, sigaw ni Chang Heo. Nawawala ka ba sa katinoan? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Yong-yun. Hindi ako nababaliw, normal lang ang pag-iisip ko, kalmadong tugon ni Jae-hwan. Gusto mong wasakin ang Recovery Palace? Sigaw na tanong ni Kaiman. Kailan mo gagawin ito? Tanong ni Huang Kang. Ngayon din, tugon ni Jae-hwan. Ano? Sabay-sabay nilang sambit, tahimik na nanunood si Siren, kakaiba itong taong ito. Pag-iisip niya, parang ang salitang realidad ay hindi umiiral sa kanyang diksyonaryo, ang mga tao ay palaging lumuluhod sa realidad, siguradong walang sasama sa kanya. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, sige, kung ganoon, gawin natin ito, kung ngayon din, tara at umalis na tayo, masigasig na tugon nila. Nabigla si Siren sa narinig, isa-isa silang umayon at nagboluntaryo na sumama para wasakin ang mga taga-Recovery Palace. Silang lahat ay nababaliw na, bulong ni Siren sa kanyang isipan, bakit sila nakikibaka ngayon, matagal na silang simpleng namumuhay sa chaos bilang mga kaluluwa. Bakit may pakialam sila muli sa pagiging malaya at pagkakaroon ng sariling buhay at liberasyon, dahil ba ito sa kanya? Salamat sa inyong suporta, pahayag ni Jae-hwan, ngunit sa oras na ito, 3 tao lamang ang isasama ko, si Chang Heo. Aba, talaga, hindi mo kayang umalis kung wala ako. Nakangising sambit ni Chang Heo, si Kaiman, ito ay isang karangalan para sa akin, Fortress Master, sambit ni Kaiman, at ang panghuli, siya, sambit ni Jae-hwan sabay turo, nagtaka si Siren nang ituro siya ni Jae-hwan, ako, gulat na tugon ni Siren, habang umingiti si Jae-hwan sa kanya. Episode 61, at bakit naman ako pupunta roon? Hindi yan pwede Panginoon, 4 lang kayo, dapat isama niyo ako. Kaming 4 ay sapat na, hoy nakikinig ka ba sa akin? Lahat naman kayo ay may trabaho ng gagawin kaya wag kayong sumimangot. Ang sabi ko hindi ako sasama sa inyo, hoy matutok kang ang bumasa ng mood dito. Mga trabaho na gagawin, ano yun? Sa tingin nyo ba ang lahat ng problema natin ay matatapos lang ng ganun kadali pagkatapos natin matalo ang Recovery Palace? Ano sa tingin nyo kapag napag-isa na ang chaos, sa tingin ko ang mga tao ay hindi tatanggapin at kikilalanin ang Gorgon na sentro ng chaos. Kaya ang ibang grupo na may gustong makipagkompetensya ay lilitaw para himukin ang iba na umanib sa kanila. Para maging watak-watak ang mga pinaniniwalaan ng mga tao. Dahil dito, ang mga trabaho ng matitira rito ay ang sanayian ang mga tauhan natin para lumaban sa kanila. Di ba pwedeng alalahanin natin ito pagkatapos nating masira ang Recovery Palace? Sabihin mo nga sakin uli yun tanda, dali subukan mo. Huwag mong ubusin ang pasensya ko baka patulan kita. Habang patuloy ang pagsasalita ni Yong-yun, ang mga master hindi na makakapunta dito kapag sinira na natin ang makipot na tarangkahan sa Recovery Palace. Kapag nangyari na ito hindi natin kailangan kalabanin ang mga master.
Sigurado ka ba na matatapos ang ating laban kapag nasira na natin ang makipot na tarangkahan? Matatapos ba itong labanan natin sa mga master dahil nasira natin yon? Ang makipot na tarangkahan ay hindi lang ang tanging paraan para makapunta dito sa chaos. Ang ibig sabihin ba ng Castle Lord ay sa pamamagitan ng kamatayan? Pero my lord, hindi nila ito gagawin, di ba? Kailangan lang natin maghanda sa lahat ng posibilidad na mangyayari ito. Hoy, sinabi ko nang hindi ako sasama. Okay, hindi ako sasama. Natalo siguro ang matanda, habang nasa gilid si Jurgen Cheever. Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang nasa likod ng ikawalong tarangkahan? At napatigil si Siren, kapag tinulungan mo ako sasabihin ko sayo kung ano ang nakita ko doon, sa loob ng private workshop ni Siren. Maraming nakalagay na gamit, ano ito, hindi naman kaaya-aya ang mga gamit dito, kakaiba ang mga ginagawa ng mga craftsman na kagaya niya. Di ba sabi ko sa inyo huwag kayong hahawak ng kahit ano? At hindi naman ako ang gumawa niyan. Ginawa yan ng aking master para sa akin. Hindi ako makapaniwala na may pinapasok ako na ibang mga tao sa private workshop ko. Kung hindi lang ako pinakiusapan na ihatid ko sila sa recovery palace gamit ang kakayahan ko. At kung hindi lang talaga kailangan na ang mga mahabang distansya ng paglalakbay sa ibang lugar ay kailangan dumaan dito sa private workshop. Tingnan niyo ito, may nakita akong kakaiba, hindi kayo maniniwala sa nakita ko. Gumawa siya ng tore na ganito, ang impormasyon ng tore. Pangalan ng tore, 10 bilyong pagbabalik. Description, ang gantimpala dito sa pagbalik ng 10 beses sa nakaraan, pwede mong masakop ang Great Realm sa proteksyon ng Legendary Dream Demon, si Siren Armlet. Hoy, tigilan nyo yan, huwag nyong tingnan ang toring iyan, at ano itong mga bagay na ito, haha. Huwag kayong tumawa, ginawa ko yan nung 1,200 taon pa lang ako. Ganun ba, ito ay mga gawa ng isa sa 500 na master craftsman? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, pinaglalaroan mo ba ako, at ano naman ito, tanong ni Jae-hwan. Impormasyon ng tore, pangalan ng tore, the non-cultivating cultivator, description. Wow, isa sa mga kasama ko sa grupo ay isang cultivator. Ang susunod na mga paglalakbay ay magiging epic, talaga ba? Pwede ba wag mong hawakan ang mga gamit ko, gusto kong mag-concentrate sa ginagawa ko. Hay nako, mas gusto ko pang sumayaw kaysa makikita nila ang mga gamit ko. Ang mga nakikita ko ngayon ay parang hindi na nakakaapekto sa akin, siguro dahil matandang-matanda na ako. Ako rin ata dahil matagal na rin nang makakita ako ng mga ganito. Hindi ko sila masisisi, hindi ko masasabi na okay para sa akin ito nararamdaman nila. Oo nga pala, sila ay mga dating produkto, nakulong sa mga lugar na ginawa namin, ang mga toring ginamit para mag-ani ng produkto. Naisip ko, ano kaya ang pakiramdam ng tulad nila, mga produktong kinulong para gamitin namin? Ano kaya ang pakiramdam nila dito? Napuntahan nila ang isang lugar kung saan ginagawa ng mga demonyo ng panaginip ang mga tore nila. Hoy, ano ang tawag sa toring ito? Tanong ni Jae-hwan. Ah, iyan ba? Ang tawag sa toring iyan ay The World After Fall. Iyan ang pangalan ko pero hindi pa yan natapos, at nakatitig lamang si Jae-hwan sa toring iyon. Habang napaisip si Siren, sumagi sa isipan ko nang makita ko siya sa unang pagkakataon na gawin ang toring ito. Hindi ko maipaliwanag kung ano nararamdaman niya nang makita niya ang tore ginawa ko. At saka hindi ko naman napag-isipan kung ano ang tingin nila sa mga ginagawa namin. Ang kanilang perspective bilang produkto, yan, tapos na ang lagusan. Meron akong nararamdaman sa kanila, na para bang may mali, pero hindi ako sigurado kung ano ito. Ito kaya ang naramdaman ng aking master noon sa paglalakbay sa ekspedisyon, dagdag ni Siren, habang sa ibang lugar makikita ang daan patungo sa Recovery Palace. Ito ang lugar ng Recovery Palace, ang stronghold. Maraming tao ang nag-uusap at pumipila, maraming nagagalit at nagmamaktol, habang mayroong tao na nakaupo sa taas. Hay nako, sila ay mga walang isip, kung talagang bubuhayin sila ulit ay dapat dumiretso na sila sa loob ng palasyo kung saan nakatago ang prutas. So waiting line, ito ang iniisip ng taong nakaupo. Naghihintay sila matagal na 6 na buwan na mahigit na sila nang naghihintay rito, bakit hindi pa rin sila sumusuko? Dapat sumuko na lang sila. The 72nd Lord of the Recovery Palace, Hitchmeyer, Master of Mist. Di ba matagal ka nang nandito? Halos 3 taon na, my lord, tanong ng nakapila. Ang dahilan kung bakit ako nandito pa rin ay kailangan ko magsilbi bilang Palace Lord. Anong pinagkaiba noon, sir? Nasa pari-parihong posisyon pala tayo. Anong sinabi mo? Napaka-arogante nyo na mga tanga, tanggapin nyo ito. Ano ito? Hindi ako makahinga. Kung burahin ko na lang ang mga espiritu nyo ngayon, patawarin nyo po kami?
Panginoon, hindi na ito mauulit. Hay nako, naiirita lang ako sa inyo. Alam nyo hindi ko sasayangin ang oras ko dito, kung hindi dahil sa walang kwentang agreement na yun. Ang mga master na namatay sa labanan na napunta sa Chaos, ay obligadong magsilbi bilang Panginoon ng Recovery Palace. Sila ay magsisilbi bilang Castle Lord hanggang sa may mamatay na master at dumating para pumalit sa kanya sa Chaos. Ang hinihiling ko lang ngayon ay sana may mamatay na master para mapalitan na ako at makaalis sa walang kwentang lugar na ito. Nga pala naisip ko uli, ang tungkol sa mga kumakalat na balita, na may nangyari sa gwapong master na dumaan sa makipot na tarangkahan papuntang Chaos, sabi ng iba natalo siya ng isang Awoken One sa Gorgon, at usap-usapan na gagawa sila ng ekspedisyon o grupo para umatake sa Recovery Palace. Sigurado walang katuturan yon. Hindi nila gugustuhin umatake sa Recovery Palace, pero baka may nangyaring kakaiba dahil maraming mga master ang dumarating galing sa ikasyam na zone, papunta rito sa Chaos gamit ang makipot na tarangkahan. Sigurado may nangyayari kakaiba. Pero hindi naman ako makaalis dito sa lugar na ito dahil sa titulo kong Palace Lord. At may isang crack ang makikita sa pader, at paglingon ng tao ay nanlaki ang mata niya. Kaboom, isa itong atake, patuloy itong gumalaw sa direksyon ng Recovery Palace, pero may ginawa ang Recovery Palace Lord, humigap siya ng hangin, at ito ay naging atake. Sino ka? At nagsagupa ang kanilang atake, kakaibang lakas ng pagpigil yon. Kung sino man iyon, siguro kapareho ang lakas nila sa akin. At umatake na si Hitchmeyer, hinampas niya ang kanyang espada. Ikaw ba ang Castle Lord ng Gorgon? Pero ito ay kasangga niya. Ano ito, may tubig? Ang espada niya ay nag-iipon ng tubig. Hindi ako ang Castle Lord, malakas siya, long time no see. At humakbang si Chang Heo at Indi Jae-hwan, Master of Mist, kasama ko sila. At nandito ako dahil gusto kong maghiganti dahil sa nangyari sa nakalipas na 900 na taon. Episode 62, at nagsimulang umatake si Kaiman, pero nagsimula rin humigop si Hitchmeyer ng hangin, huminga ito ng hangin na lumikha ng hamog. Ano ito, hindi ako makakita, at kumapal ang paligid. Napuno ito ng puting usok, hindi ko siya makita, ganito pa rin ako kahit pagkatapos ng pagsasanay ko hindi ko pa rin siya mahanap. Wala talaga akong silbi, pero lumitaw ang muka ni Jae-hwan sa kanyang isipan. Kaya mo yan Kaiman, magtiwala ka sakin, at higit sa lahat maniwala ka sa iyong sarili. At pumikit si Kaiman, magtiwala ka sa iyong pakiramdam, at sumulpot bigla si Hitchmeyer. At naramdaman na ito ni Kaiman, dahil dito ay nakailag siya habang nakabitiw ng isang saksak kay Hitchmeyer. At napaatras ito, walang hiya, natamaan ako sa tagiliran. Narinig mo ba na ako'y paparating, at nainis siya nang hindi sumagot si Kaiman? Napaka-arogante mo, mahinang nilalang, tanda, pupunta ako sa gusali ng kasiyahan, kasama ang babaeng demonyo ng panaginip. Wala akong makita, hindi to masaya, kaya na ito ni Kaiman. Okay sige, ang gusali ng kasiyahan ay ang siyang lugar kung saan tinago ang mga prutas, at ang makipot na daan ay nasa itaas ng Recovery Palace. Ang gusaling iyon ay naglalabas ng kakaibang pakiramdam kaya mag-ingat ka, ako at si Kaiman ay susubukan bawasan ang mga kalaban na pupunta sa gusali. At nagsimulang yumanig sa mga gusali, may mga taong naglalakad patungo sa gusali, ito ay ang Master of the Sun, at Master of Seven Terrors, sila ay papasok sa palasyo. Pero may napansin sila. Isang taong nasa usok, hoy alam kong nandyan ka, at lumabas ang kanyang espada. Ito ay si Chang Heo, at nagsimulang umatake sa direksyon ng dalawang master. Pero sila ay nakailag, Doctor of Doom. Sinabihan kaming dalhin ang Castle Lord ng Gorgon pabalik, pero hindi namin inaasahan na makakaharap ka namin. Anong karapatan mong umatake sa Recovery Palace? Hinihiling mo bang mamatay ka? Naiwasan nila ang aking atake ng ganun kadali na para bang wala lang sa kanila, kailangan kong mag-focus. May oras ka pa na dalhin mo sa amin ang iyong Castle Lord, maaring malakas ka na, para kaming dalawa ay kaharapin mo. Ngunit hindi mo kayang kalabanin ang mga Lieutenant Generals na nagbabantay ng prutas. Tama na ang sot-sot, bilis at umatake na lang kayong dalawa sa akin. Habang sa loob ng gusali ng kasiyahan, sila ay nagkakasiyahan, silang lahat ay masayang nakaupo kasama ang mga iba't ibang babae. At nagsalita bigla ang isang lalaking mukhang daga. Ito ay si Raika, ang duwag na master, huwag kang mag-alala tungkol dyan, si Hitchmeyer ay siguradong kakalabanin kung sino man yon.
Ang second Dragon Master, at fourth Dragon Master, the best talaga ang mga babae sa Chaos. Palagi akong pumupunta dito kapag bumibisita ko sa Chaos, at kung hindi ako nakakapunta dito ay parang may kulang. Third Dragon Master, Castration, ang mga grupo ng mga kababaihang master sa Great Realm, ay siguradong papatayin tayo kapag nahuli tayo rito. Fifth Dragon Master, hindi ko gusto maging Makata ng habang buhay, alam mo naman ang ibig sabihin ko, di ba? Hindi ko nakuha, haha, bakit ba lahat ng tao ay hindi gusto ang Chaos? Maganda naman ang palasyong ito, First Dragon Master. Lahat ng mga ingay na iyon ay nakakabahala na sa akin. Sa tingin ko kailangan natin itong puntahan. Ang Castle Lord ng Recovery Palace ay ang siyang gagawa ng paraan kung anuman ang problema roon. Pwede bang wag mo naman sirain ang kasiyahan at bagkus ay sumali sa amin, duwag na Master. Pero paano kung may masama na palang nangyayari? Dapat nating siguruhin at sabihan ang mga warlords para makasigurado. Tumigil ka na nga, pwede ba? Wag mo nang sirain ang mood at tumahimik ka na lang. Bakit ba ang dami mong sinasabi? Kung nag-aalala ka talaga ba't hindi ka pumunta mag-isa? At hinawakan niya ang kanyang tungkod. Ano yan? Gusto mo bang labanan ako at kami? Hindi sa ganon. Sige, pupuntahan ko ito ng mag-isa, haha, walang silbi, haha. Yung mga walang hiyang makakaganti rin ako sa kanila balang araw, at napalingon siya saglit. May naramdaman siyang kakaiba. Ang nakaupo sa taas na may kortina ay biglang nagpalabas ng aura at nakita niya ang kanyang mga mata. At natakot si Raika sa kanya na saksihan at naramdaman. Babalik na lang ako mamaya. Tumatakbong sambit ni Raika. Yan, wala nang maingay, salamat sa pagpapatahimik sa kanya. Alam mo naman ako, di ba? Hindi ko gusto ang may ingay na kagaya niya.